the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. I believe that God loves me, and it is His will to bless my life abundantly today. I open myself today to His transforming work through His words and His actions in my life. God loves my family, and it is His will to bless them. I offer myself today for God to love and bless my family through me. And because we are blessed, we will bless our neighbors that God puts on our path today. Amen. Negative plane, that's further, just take care of me in the corner. Narito na ang Familia Matters, your online witness to God-inspired sharing and views on family issues. Ang programang magbibigay ng inspirasyon, solusyon, at talakayan ukol sa napapanahong mga paksang pangpamilya. Tara na! Tawagin na sina tatay, nanay, kuya at ate, pagkat heto na ang tambalang Brother Joey Binay at Brother Dave San Juan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako ang inyong kaibigan si Joey. At ako naman si Dave. Welcome to Familia Matters. Okay, Caps, andito na naman tayo. Yan, ito yung karugtong nung ating episode 2 weeks ago. Ang ganda nung nung pag-uusap natin na ng ating talakayan kay Tito Henry at saka kay Tita Luz, So, siguro para sa ating bilyong televiewers, siguro let's just give a very quick review doon sa ating takeaways last time. So, ako ang napulot ko doon is yung number 1, God promises provision. So, ibig sabihin na kung ano man ang pangangailangan natin, alam niya yon and He will provide. Of course, we have to ask for it, but He knows it,
He will provide. And then number 2, wag tayo matakot. Kasi lahat ng kailangan natin sa mundo ay si God ang may-ari. So God owns everything. So if He owns everything, He can give anything. Tama, Kaps. At isang napakalakas na katotohanan at pangako ito, yung kung your heart will follow your treasure. Oo, Ibig sabihin talaga kung ano yung what you hold dear, kung ano yung mga para sa iyo ay kayamanan mo, nandun ang puso mo. Kaya kung puro pera lang ang kayamanan mo, ang puso mo nandun lang. Pero kapag ang kayamanan mo ay ang Panginoon, ang Ang puso pagmamahal mo, ng Diyos, yes. apaw-apaw. Amen, 'di ba? And syempre, yun na nga, sinasabi rin sa atin, malaki man o maliit ang meron ka, tagahawak ka lang, tagapamahala. You're a mere steward. As a steward, meron kang reward dyan na pwede mong namang gamitin yan, di ba? Yeah. Pero yung pag sinabi mong, akin lang to, akin, hindi pwede yun, di ba? Medyo, yun yung mga napapariwara. At Tsaka, talagang nagiging Panginoon mo yung kayamanan. Kayamanan. At saka, Kaps, hindi lang yung kayamanan, those, pati yung gifts na binigay sa atin, no? Hindi po pwedeng, ay, nako sa akin lang ito. Dapat, we are just stewards, dapat gamitin natin yon. Tama, at ibahagi. Oo. So, Kaps, yung last time, medyo spiritual ang dating, Medyo spiritual. Although yung sharing ni Tito Heli tsaka Tita Lu, talagang na-apply nila itong, sa totoong buhay nila. Itong mga passages na ito, This time, eto, maganda to. Practical, Talagang ginawa nila, Dadaanan natin yung mga gusto nating ipamahagi or i-share sa ating mga televiewers, sa ating mga listeners, kung paano talaga i-manage ng tama yung pera or yung ating finances. Tama ka dyan, Kaps. At mga kaibigan, alam ho ninyo, pagdating sa tamang mga panuntunan, diba? Yung mga tamang disiplina, tamang pag-iisip, meron tayong maraming mapagkukunan sa Biblia, di ba? Sabi nga natin talaga, isa sa mga topics na talagang extensively covered sa Biblia ay itong finances, di ba? Meron ho kaming ipapapanood sa inyo na isang maikling clip tungkol sa buhay ng isang Bible character, di ba? Kilala natin siya bilang si bunsong anak pangalawa sa bunso, tama, na anak ni Jacob. Diba? Siya ay si Joseph at kilala siya sa tawag na Joseph the Dreamer. Madalas managinip ito. So, panoorin po natin. God's story, Joseph. So part of God's story is about a guy named Joseph, and it begins like this. Once there was a guy named Joseph who had 10 older brothers and one younger one. When Joe was a boy, he was his dad's favorite. In fact, his dad liked him so much better than his brothers that he gave Joe a special gift to prove it. You can imagine this made his brothers jealous. And Joe only made things worse. He told his brothers about dreams he had where he was ruling over them. Well, this made Joe's brothers furious. One day they were working and saw Joe coming. They said, "Here comes that dreamer." They threw Joe into a dark pit. They might have left him there forever, but they met some men traveling from Egypt and sold Joe to them as a servant instead. They thought that was slightly nicer than leaving him in a pit. Then they went home and told their father Joe had been killed by a wild animal. This broke their dad's heart. Kids, these brothers were really bad news. Selling a sibling is never a good idea. Ever. But the Bible says the Lord was with Joe. When Joe was a servant, he worked for a really important rich guy named Potiphar. And Potiphar liked Joe so much, he put him in charge of the whole house. Joe was happy until one day he was blamed for something he didn't do, and Potiphar sent him straight to jail. Well, God was still with Joe, even in prison. The guard decided he liked Joe so much, he put him in charge of all the other prisoners. Then God gave Joe special knowledge about dreams. When two prisoners had dreams, Joe knew what they meant, so he told them. 2 years later, Egypt's ruler called Pharaoh had a dream, and nobody knew what it meant. But by now, one of the two prisoners Joe had helped was out of jail and working for Pharaoh. He told Pharaoh about Joe.
and God helped Joe figure out what Pharaoh's dream meant. But Pharaoh's dream was really more of a nightmare. It meant that everybody in Egypt would have food for 7 years, then be hungry for 7 years. Joe told Pharaoh the only way to survive was to store food during the 7 good years. Well, Pharaoh thought Joe's idea was brilliant. He put him in charge. During the 7 hungry years, nobody could eat without getting food from Joe. He was like a human vending machine. Well, remember how Joe had 11 brothers? Like everybody else, they had to get food from Joe. And when they came, they didn't even recognize their brother. But Joe knew who they were. He secretly tested them to see if they changed. After all, they did throw him in a pit and sell him. Finally, he couldn't hide who he was from his brothers anymore. He told everyone to leave the room because he was about to cry. After sobbing for a few minutes, he told them, "I'm your brother Joseph. I'm the one you sold." The brothers couldn't believe it. They had hurt Joe, but God had taken care of him during the good times and the bad. Even with everything they had done to Joe, he forgave them because he was willing to follow God, even when it was hard. Joe told them, "You planned to harm me, but God planned it for good." And God used Joe to save many lives, including the family that was part of God's special rescue plan. And that's the story of Joseph. So in case you missed it, here's the quick version. Joe was his dad's favorite. His brothers sold him. Potiphar put Joe in charge. Joe was sent to jail. The guard put Joe in charge. Pharaoh had a bad dream. Joe told him what it meant. Pharaoh put Joe in charge. Joe's brothers had to come to him for food. Joe forgave them. This was part of God's rescue plan. And that's a part of God's story. Caps, kita mo tong ano, no? Yung just ano, no? Yung watching this. Alam na natin yung story ni Joseph talaga, no? Pero, alam mo, pagka yung talaga, if you think about it, yung what he had to undergo, pagdaan. Alam mo yung ano, yung ano ba yung tawag? Pinagkanuluka Mm-mm. ng mismong mga kapatid mo, nung mahal mo sa buhay, those that you depend on, those you respect, those you love. Parang ang hirap, ano, hindi lang siya pinabayaan eh. Pinagkanulo eh. Yung parang tinapon. Literal. Tinapon. Oo, sayang. Binalot niya siya. No? Mm. But the Lord has a plan, no, for each one of us, no? And Yes. we do not know that, no? So minsan, yun yung mahirap eh, no? The mystery of life, no? But si Joseph, doon sa pinagdaanan niya, hindi niya ginamit yung blessing sa kanya after na mag-suffer siya to get back at his brothers, no? In But, fact, mm, to give back. yes, hindi siya bumawi, but nagbigay pa. Yes. Ang ganda. Tama ka, no? Yung pagdurusa, yung hirap na dinanas niya, 'di ba? Tapos yung pagpupursige. Ito ay mga traits, 'di ba? Mga katangian na makikita natin mahalaga, 'di ba? Para magkaroon ka ng magandang pagpapahalaga, Mm-mm. paggamit at pagpaplano sa mga blessings, financial blessings man yan o mga talents man yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. At napakaganda nung unfolding nun sa buhay ni Joseph, di ba? Pero, Caps, si Joseph yon, character sa Bible yan. Etong makakapanayam natin, totoong buhay ito. Na Mismo, parang Caps. ganun ang pinagdaanan nila, no? Hindi lahat glory, but they may fear. Naghirap din sila. Pero hindi, eh. 'Di ba? Nang ibang bansa sila, nang ibang bayan, but their heart belongs somewhere. And hindi nila ginamit yung pagdurusa nila to get back at others, but rather to give back. Amen to that, kapatid. Kaya eto na. Ipapakilala natin ngayon ng ating mga special na panauhin. Itong mag-asawang ito, I have known them for a while and I'm sure marami tayong mapupulot. Hindi ko na pahahabain pa, mga kaibigan. Please help me welcome Billy and Grace Cerdeniola. Hey! Hello! Good evening! Hello po. Hello, Kumusta good po evening. kayo? Good evening. And good afternoon dito. Good evening dyan. Di po ba? Yes. Kasi Meron we have tayong time difference. Ayan. Kasi 6-hour kami time po difference. ay nasa Italy ngayon.
Okay, so pero syempre I'm from Isabela, also Billy from Isabela. Mhm. Pero nandito na po kami sa Italy for 20 years na ako this year. Wow, 20 By years. November, 20 years na ako. Pero hindi ko na po hihintayin yon dahil uuwi na ako ng Pilipinas. Okay. So dito kayo magsisettle? Ganun ba? Yes po. Mm. Yes, kasi there's no place like home. Wow. This year, uwi na kami dahil gusto namin i-celebrate sa Pilipinas yung 25 years ng pagsasama namin. Wow. So 25 years na kami na married. Mhm. And then dito sa Italy, 17 na rin ako, mas nauna ng asawa ko. Sumunod ako sa kanya. So mas maganda siguro na sa ika-25 na taon namin, babalik kami kung saan kami nagsimula. Wow. Mm. Yes. Incidentally, Nice. oo, kami, we just celebrated our 25th po. Oo, kami ng wife ko nung March lang. Kami po sa December. Mm-mm. Yeah. 15 years old kasi ako nung kinasal. Alam niyo, para sa kaalaman po ng ating mga manonood, si Billy po ay isang pastor. Oo. At si Grace naman ay isang financial educator. Mhm. So, yan. At pero pakinggan natin ang kanilang pagpapakilala. Ipagpatuloy nyo, Billy and Grace. So, paano ba nag-umpisa ang lahat? 25 years ago, saan mo ba na kayo nagkakilala? Yan. Di ba? Yung mga, konting ganun muna. Mhm. Sino yun ang ligaw sa inyo? Yung mga ganon. So actually, magkababata kami. Mhm. Mga parents namin, yung lolo ko at saka yung parents niya, magkakaibigan sila, and we belong to one congregation, one church, nasa Protestant kami. Mhm. So lumaki kami na magkasama, magkaibigan. Actually, magkaklase kami from grade 1 up to high school. No, Kinder pa nga. okay. Basta lumaki kami na magkaibigan, magkasama pagkain sa simbahan, sa Galing. school. Hanggang naghiwalay na lang kami nung nag-college. Mm-mm. Okay. So dito kayo nag-college sa Manila? Ako po Okay. sa Centro Escolar and then si Billy sa sa Leyte. Sa UP Tacloban, yung Oo. Yeah. medical school para sa Dr. Tudi Barrio. Sana. Mm-mm. Sana. So after nung college, doon nagkabalikan kayo. Actually, yung love story namin, before graduation namin nung high school. Yan. So magkaibigan kami dati, magkababata kami. So wala akong plano talaga na manligaw sa kanya. Actually, ako pa nga yung tagabigay ng sulat ng mga manliligaw niya dati. So, nung mag-graduate na kami ng high school, isa sa mga best friend namin, sabi niya sa amin, ba't hindi kayo magligawan? So that's the time nag-spark. Parang may, aywan ko, biglang parang Sabi mo, oo nga no? oo nga, kasi talagang Pwede. kanya, dahil kaibigan, pero yung time na yon sinimulan ko ng niligawan. Pero hiwalay na kami. So, ayun, naging magkaibigan kami, naging kami ng 13 years bago kami ikinasal. Kinasal. 13 years. Wow. Yes po. Oo. I can relate to So, that all in kasi all, 38. oo, ganun din kami. Yung wife ko, tulay din kami ng bawat isa. Yung kaibigan ko, tinutulay ko. Masama talaga yung nagtutulay. Nagkakatuluyan yung tulay. So what happened? Can you please continue your story? So, nag-asawa na kayo dito kayo kinasal. Yes po. So yun, after 13 years na nag-engage kami, yun po, nag-Hong Kong po ako kasi nung dalaga ako. And then, after 7 years ko sa Hong Kong, nag-for good na ako. Yun nga po, nagpakasal na kami. Pastor na po siya noon. So, nung pumunta ako ng Hong Kong, hindi pa siya pastor actually. Nag-aaral pa. And then, hanggang sa nagtrabaho siya, nakapunta siya ng seminary sa Baguio. Hanggang sa nung nagtatrabaho na po siya as pastor, serve na siya as pastor, sabi niya,
kailangan niya syempre ng kasama. So, sabi niya, uwi ka na at yun, magpakasal na nga daw po kami. And tapos yun, kiusap ako na kung pwede, wag muna at mag-iipon pa ako. Kasi, pero mahirap po na mag-settle ka ng walang-wala. Ayan, hanggang sa, sabi niya, mamili ka. Sabi niya, hindi tayo bumabata. Kung hindi ka pa uuwi, baka mag-asawa na ako ng iba. Ayan. Hindi naman siya masyadong nananakot, ano? Hindi. Oh, pero napauwi ka bigla. Oh. Tumalab. Sabi ko naman, kung gusto mong mag-asawa ng iba, o di bala ka, o di ba? Kaya lang, syempre inisip ko din po, hindi naman kami bumabata. So, we're 29 when we get married. So, yon, nagpakasal na po kami. Hindi na po ako bumalik ng Hong Kong. Okay. So, hanggang sa nagkaroon po kami ng baby, yung panganay namin, si Amor, Billy Amor II, we call him Amor. And 23 years old na po siya ngayon. So, nandito din po siya sa Italy. Dito po siya nag-work. Dito siya nag-elementary and high school. And then, umuwi po siya dyan sa Pilipinas for college. Tapos, nung natapos po siya, dahil culinary po yung natapos niya, sabi niya, Mami, gusto kong mag-practice dyan sa Italy. So, right now po, dito siya nag-work sa po. Ayan. And yun po, yung pangalawa namin, dito po namin ipinanganak after 10 years. So, 10 years gap po yung panganay namin at saka yung pangalawa. Yan, dito na po namin ginawa yung pangalawang baby. Yan, hanggang sa meron po kaming pangatlo, si Rosalie, yung blessing po sa amin yon. Ayan, so tatlo po yung baby namin. Yung So, ilang taon na yung youngest nyo? 10 years old po. Mag-11 siya this May. May 11 years old na po siya. Baby pa, no? Baby pa. Yan. So, pero nandito po kaming lahat, pati yung lahat ng anak namin at saka kami po. So, umuwi ka from Hong Kong, nagpakasal kayo, nagumpisa kayo ng pamilya. Paano kayo at bakit kayo nagpunta ng Italy? At saka bakit sa Italy, ano? Oo. Of all places. Nung nag-asawa kami, nasa ministry na ako. I think 5 years na siguro ako sa ministry or 6 years. So akala namin na doon na kami. Kaya lang, after 4 years, nung nagkaroon na kami ng panganay na anak, isa sa mga kaibigan ko at membro ng simbahan, biniro niya si Grace, galing ng Spain. Pastor, baka gusto mong kunin namin si Grace sa Spain, sa Madrid, ay sa Barcelona. So parang nagkaroon kami ng idea na, ano kaya kung subukan natin? Kasi during that time, actually, nakikita namin parang naubos na yung pundo. yung dala-dala niya galing ng Hong Kong, parang naubos na. Kasi nung ikinasal kami, ang unang ginawa namin, dahil pastor ako, isa sa mga savings niya, ibinili namin ng sasakyan. And then yung iba, ginawa, parang nagnegosyo siya sa alahas at saka kung ano-ano. Kaya lang, nagkaroon kami ng problema. Sabi ko sa kanya, nagbibinta siya ng alahas kasi sa Hong Kong, nagtrabaho sa alahasan. So sabi ko sa kanya, pag magbibenta ka sa tao, lalo na sa mga membro, ipapautang, baka magkakaroon tayo ng problema. Kasi nasa ministry ako, pag pinautang mo yan at hindi sila nakabayad, mawawala sila sa simbahan. So, doon kami pagtatalo kung minsan eh. Kaya naghanap kami ng ibang way para madadagdagan yung parang support galing sa simbahan. So, pagka umuwi kami ng Isabela, nagdadala kami ng mga bagoong. Nagbibinta kami doon. Then, from Isabela, pagbalik namin ng Pangasinan, dahil doon ako na-assign, namimili kami ng mga sabon. Nagtitinda kami doon sa Binalunan. Medyo maganda na yun dahil hindi masyadong mahal pag-alahas. Baka mahirapan yung tao, yung mga membro na hindi makabayad, baka hindi na sila magsisimba. So, ganon. So, nakita namin, mayroon kaming financial struggle.
kailangan namin ng pera. So, nung biniro kami ng aming kaibigan, doon kami nag-usap. Wala na po akong planong mag-abroad actually kasi alam ko na ang buhay abroad. Kasi nga 7 years po ako sa Hong Kong. So mahirap po ang buhay abroad. But since nararamdaman ko na meron kaming financial struggle, nung biniro ako ni Manang Meli, yung kaibigan namin, parang biglang nagkaroon ako ng desire ulit na, ano kaya subukan ko, kahit na mga ilang taon lang, ganon. Kukuha lang ulit ng puhunan, ganon. Kasi nga po, pag hindi ka talaga financially literate, pag may pera ka, mauubos yan eh. Hindi mo alam kung paano mo i-roll. So kahit po medyo malaki din yung perang naipon ko nung dalaga ako, kasi pang 12 po ako sa magkakapatid, ako yung bunso. O di po ba? So lahat po ng mga kapatid ko, meron na. So hindi ko kailangang magbigay sa kanila. So nakaipon po talaga ako. Ayan. Pero yun nga po, dahil nga hindi financially literate, naubos. Talagang na-struggle po kami. So yun, nung pumunta ako ng Spain, hanggang sa may nag-offer sa akin dito sa Italy, 4 months lang ako sa Spain. Lumipat po ako ng Italy. And from that pinetition ko po, family petition si Billy, kaya po kami nandito sa Italy. Okay. Yan. Actually, Spain po talaga ako. But since na homesick ako doon, walang masyadong kakilala, so nag-transfer ako ng Italy dahil dito may mga kapamilya. Ayun Okay. po ang kwento. Siguro ako medyo yung first question ko kasi medyo na nadaanan niya na Kaya lang I'd like to share with you may i-share lang po ako kasi I read a very nice advice about yung finances Ang sabi daw po, you must put your security in something that can never be taken from you. Okay, in general parang ang sinasabi lang po niyan, hindi ba pagka yung meron tayong pinapahalagahan, tinatago mo yun, sinisecure mo yun, Kaya lang whatever material thing is, mawawala at mawawala, pwedeng manakaw, pwedeng masunog yung bahay mo, and gano'n, Ang pinaka-safe daw ay yung pag-aari ng Panginoon. Because that can never be taken by anybody. Kasi kay God yun, And that includes yung finances natin. Okay? So if we rely on God, umasa tayo na nasa Panginoon yung and we will be secured. Okay. My first question, medyo i-expound ko lang yung yung in-explain nyo. Has there been a time in your life na talagang takot na takot kayo dahil mawawala yung security, dahil yung ipon nyo, nabanggit nyo, mawawala, So, how did you go about it? Kasi yung ngayon, just to explain to you, ang sama nangyayari sa amin. Siguro nababalitaan nyo sa Pilipinas, ang daming naluluging negosyo, ang daming nawawalan ng trabaho, ang laking fear nun Oo, ang laking fear, So sa inyo ba, paano yung, have you ever felt that, yung fear? Akin wala naman. Hindi naman po kami natakot na kasi naniniwala naman po kami sa na God will provide. Okay. Kaya lang po, yun nga, dahil kaya siguro naisip ko lang din na umalis noon dahil nga nasa ministry kami. Total, nandun naman si Billy. Wala naman po akong plano na kunin siya. Talaga ang plano ko lang talaga, aalis lang ako ng sandaling panahon and then babalik din ako para tulungan siya sa ministry. But nabago po ang lahat. Nung nandito na nga po ako sa Italy, nabago po yung lahat. Kasi from Spain na may papel ako, napunta ako dito walang papel. Yung parang nabago po yung sitwasyon talaga. But kung sa fear na mawawalan talaga kami ng kabuhayan, hindi naman po, sa akin personally, hindi naman po nangyari yon. Kasi naniniwala naman po talaga ako na God will provide.
sa lahat ng pangangailangan natin. Kasi lumaki naman po talaga kami na active sa church, mga magulang namin, naniniwala naman talaga sa promise ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Kaya lang nga po, yung mindset na pag nag-abroad ka, talagang gaganda yung buhay mo. Yun po yung nasa isip, no? Which is hindi naman totoo talaga. Hindi po yun totoo. Ngayon lang po namin napatunayan na hindi totoo. Kasi kahit pala nasa abroad ka, talaga kung hindi ka naman marunong, lalong-lalo na wala kang takot sa Diyos, tapos hindi ka marunong mag-handle ng finances mo, wala din pong mangyayari. Kasi marami pong ganun dito. Sa totoo lang po, pera de los buenos, marami po dito sa abroad yung ganun, nandito sila pero wala po talagang nangyayari. Yun. And then, nagkaroon kami ng financial crisis, sabihin na natin na crisis noong 2007. Kasi during that time, nagpatayo kami ng apartment sa Pilipinas, yan sa Cabanatuan, and then ayaw kong umutang eh. Takot ako eh, dahil lumaki ako na baon sa utang, mga magulang ko, hanggang nahihiya kami na pupunta sa palengke para mangutang lang ng pagkain. So takot ako na mangutang. So noong 2007, nagpatayo kami ng apartment at sabi ni Grace, kailangan kulang yung pera namin eh. Pero malakas yung loob niya. Uutang tayo, magpatayo. Total, ganito naman. Pag napatayo na yan, kukunin natin doon yung pambayad. So nung napatayo namin, nung nagkaroon kami ng, sabi ko nga, ng financial crisis, dahil bigla akong nawalan ng trabaho dito sa Italy. Yung 2008, mayroon, nagsimula na yung crisis dito at ako ang unang naalis doon sa trabaho. And during that time, nabuntis siya. Nako. Ang babayaran namin sa bangko sa Pilipinas is 75,000 pesos a month. So, nagkaroon kami ng kunting takot pero nanalig pa rin ang pananalig namin sa Panginoon. Kasi gaya nga, kopyahin ko yung sinabi ng isang sharer kasama namin dito, na sabi daw ng lolo niya noon, pag bibigyan ka ng Panginoon ng isang barkong problema, bibigyan ka rin ng isang dagat na solusyon. Yun. So, nagkaroon kami ng problemang ganon. So, we trust, naniwala kami sa Panginoon na pag binigyan niya kami ng anong problema, bibigyan niya kami ng solusyon. So, mas yung pagkalis ko ng trabaho, pagbuntis niya, tinanggal din siya sa trabaho niya, may nagsabi sa amin, idemanda po yung amo, bawal yan. Hindi kami nagdemanda. Pero blessing in disguise, ang gobyerno sumuporta sa amin. Plus, marami kaming nakuha na part-time. So, yung time na yon, na-double, na-triple pa yung kinikita namin. Wow. So, nakita namin na pagka hindi mawawala yung pananampalataya mo sa Panginoon, Correct. na He will provide everything you need, ibibigay niya. Yeah. Kasi yung iba, mas lalo nilang i-curse ang Panginoon. Alam mo niya, kailangan namin ng ganito, bakit ganitong nangyari? Sa amin, nakatutok kami sa Panginoon. Yung pananampalataya, maniniwala kami na bibigyan niya kami ng solusyon sa hinarap namin na problema. Yan. So, Siguro ako maybe we can move to the pero it's very clear it's very clear ang linaw ng pagkaka-explain niyo na na-justify talaga yung yung message talaga na if you put something, yung security nyo, to something that cannot be taken away from you, bakit matatakot, di ba? So kayo, alam nyo, nawalan kayo ng 75,000 to 2007. Grabe, no? So, kung isipin nyo, yung iba, di ba, they give in eh. But kayo, you gave in to God, no? With the hope that He will never abandon you. Napakaganda. So, Caps? Ang linaw no, talagang nagkapatong-patong yung gastos, 'di ba? Yan. Tapos nawalan ng trabaho. Buntis. Nabuntis. Pero ang sabi nila sa pagkakakwento nila, 'di ba? Yes,
there was fear, pero they continued to hold on to the Lord, and Yeah. and alam nila na may darating at may dumating nga. And nung dumating, Umaapaw. umaapaw, di ba? And even nung nakaraang episode natin, may ganyan din tayong pangyayari. No? Yung ang bilis naman ng naging pagtungo ng Panginoon. Pero alam niyo, gusto ko rin itanong kasi Billy, Grace, nung during those challenging moments, di ba? Alam ko naman that lumaki kayo sa church, and practicing naman tayo ng, di ba, ang first fruits natin, di ba? Yung ating patuloy na pagbibigay ng share from the blessings that we receive na pabalik sa Panginoon at sa kanya mga gawain. Yung ba, has there been a time na, wala, ang sikip, ubos, or, di ba, depleted, how do we give? Paano tayo magta-tithe? Yung mga ganun. Any kwento on that? Wala naman po kasi since nakapunta po ako dito sa Italy, talagang meron kaming pledge sa church namin, no, or you can say that hindi naman yung tithes kasi ang tithes iba sa pledge kasi po isa po kami sa sumusuporta sa church pastor, yung sa pastor namin, sa pastor namin sa lugar namin sa Isabela. Yan. And we practice talaga na every time na may pangangailangan ng church, yung church ni Billy na pinanggalingan niya, regular po kami nagbibigay ng support sa mga church activities. And pag may mga church renovation, nagbibigay din po kami. And as in, yung flow po talaga ng pera na kahit na medyo mahirap sabihin natin na kahit minsan may crisis, hindi po kami humihinto, hindi kami umi-stop doon sa mga responsibilities namin sa church. Kasi we believe na lahat po ng meron kami ay galing sa Kanya. Okay. Without Him, wala po kami kung ano man po yung meron sa amin ngayon. So, and yung pagpasok po namin sa IMG, lalo po kaming na-bless at lalo po naming naintindihan yung giving. Kasi the more you give, the more you receive po talaga. Aapaw talaga yan, and siksik, liglig at umaapaw ang ibabalik ni Lord sa'yo pag ikaw po ay nagbibigay din sa church, sa kapwa, sa mga nangangailangan. So kasi nagbibigay din po kami ng tulong sa charities. Ayun po. And sa mga kapamilya na alam naming nangangailangan. Pero ako po, pag may nagsasabi sa akin na alam ko namang hindi niya kailangan, hindi po ako nagbibigay. Yan po yung ko. Kasi hindi lahat na nagsasabi sa akin, bibigyan ko. Tinitignan ko po muna. Kasi mahirap po yung tulong ka ng tulong na alam mo naman na sila mismo hindi nila tinutulungan yung sarili nila. Kasi ang hirap po ng buhay namin dito. Sakripisyo po kami dito, yung may time na halos pagdating namin ng bahay, yung hindi ka nakakain, uupo ka lang sa sofa, makakatulog ka na sa pagod mo. Yun po. So alam po namin yung hirap na ganon, kaya talaga pong naging wise po kami sa paggastos, and yun po, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa pag-guide niya sa amin sa 20 years ko dito sa Italy, na pwede ko pong sabihin na yung mga pangarap namin, nakuha po namin almost sa mga pangarap namin through yung pagpasok ko po. Kasi 9 years na po ako as financial educator. So sa 9 years ko po, doon ko po talaga nag-build yung solid financial foundation namin. Dahil kung hindi po, siguro, hindi ko din alam po kung hindi ako naging financial educator, hindi ko alam kung tama din po yung pag-build namin ng finances namin, no? So, maganda po yung partnership namin ni Billy kasi siya yung mag-guide sa akin spiritual. And ako naman po yung nakakonsentrate sa financial
ano namin, situation namin. So, parang nagbabalance po. Ganon. Caps, Amen, meron lang akong amen. may follow-up question lang ako doon sa tanong mo. Sige, Kuya Caps. Billy, kasi sabi nyo dumaan kayo sa krisis, ano? Ang sabi ni, sorry po kung tatawagin ko kayong ate, no? Yes, So sabi ni Ate Grace kasi, pledge tama yun Iba yung pledge kasi sa tithes. Yung pledge kasi, committed ka to give that's a pledge no? So nung dumaan kayo sa pagsubok na yun, did you miss giving your pledge? Hindi po. actually, nung umalis ako sa ministry, consistent yung, kasi alam ko naman yung pangangailangan ng pastor Kaya ang pledge naming mag-asawa, susuportahan namin yung pastor doon sa lugar namin habang nandito kami, habang kaya namin. So hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung support na binibigay namin sa pastor na na-assign doon sa amin. And then, pag nakikita ko na at umingi ng tulong yung mga congregation kung saan ako nag-serve noon, nagbibigay din kami. And dito din po, sa church dito, nagbibigay din po kami. Kasi dito po kami nag-church. Ayun. So, yun. Galing. Kasi sa company where I work ngayon, talagang meron po kaming abundance formula na sinusunod. So, pag sweldo mo, 10% of that ibigay mo as tithes sa church. Kung saan ka nabe-bless spiritually. Correct. And then, yung sarili mo, and then kung magkano natira, yun yung gagamitin mo pang tulong din sa iba or gamitin mo sa mga pangangailangan. So, nagagawa naman po namin yun. Nice. Galing. Kung nag-crisis kami, talaga pong hindi po kami huminto doon kasi pledge po namin yun Hindi sa sarili namin, kundi sa Panginoon, alam po niya kung tinuloy namin yung pledge namin or hindi. Kasi pag nag-pledge ka, kailangan gawin mo kasi para sa Panginoon po yun. Kasi galing din naman sa kanya yung lahat. So, Binabalik nyo lang, ano? Yes po. Amen. Totoo ka dyan. Totoo ka dyan, Billy and Grace. Kasi talagang alam natin na minsan diyan ka nasusubok, di ba? Pero yung talagang consistency at yung pag-honor mo talaga sa Panginoon. Yung pag-honor mo dun sa katotohanan ang lahat ay galing sa Kanya, di ba? Bakit kapag kukunti na, sasabihin mo para sa akin na lahat ito, di ba? Hindi ganun And nakakatuwa yung inyong kwento pagdating dyan. Pero may mga nabanggit ka yun, nung blessings siguro yung tamang mga pamamaraan na sinasabi mo, baka may itatanong si Dave tungkol dyan Ako merong passage sa Bible and it says sabi ni Jesus the guy who invests his money is wise and the man who doesn't invest his money is a fool. Alam mo, pagka pinakinggan mo yun or narinig mo yun, yung literal, napaka-strong na magsalita ni Jesus. Kumbaga, kung hindi ka nag-invest, you're a fool. No? Ano ba sa Tagalog ng fool? Bro, hila? Ay, pool. Okay. So, yung basta pagka hindi ka raw Hangal ang nag-invest, Tagalog. hangal, oo. Kung hindi ka raw nag-invest, hangal. Sa Ilocano. So pagka ni-reward natin yon in modern times, ang gusto lang sabihin ni Jesus, if you're not investing or saving your money, ang ibig lang sabihin nun is you are working for the money. Pero if you're investing tapos you're earning, the money works for you. So parang in simpler terms, marami sa atin yung nagtatrabaho kasi may babayaran So pagkasweldo, para dumadaan lang para pag gano'n, ubus na kaagad. So kaya siya nagtatrabaho kasi may babayaran siya. So ang dapat daw, yung money ginagamit natin, yun, tama yung sinabi ni Ate Grace kanina, para yung 10% niyan mapupunta sa church, yung 10% niya, yung meron talagang allocation. So my question is, yung current financial situation nyo, pero nadaanan na natin, dumaan na kayo sa pagsubok. Can you really say na your money is working for you right now?
Parang Yes, kasi- exciting siguro yung sagot nyo. Yes, talaga pong right now I can say no confidently no na masasabi ko po talaga na sa 9 years ko po as financial educator, talaga pong we practice what we preach. Kaya po talagang from insurance secured kami, may healthcare kami, lahat kami, hindi lang kami mag-asawa, pati 3 naming anak. Meron kami mga sariling mutual funds, no? Lahat kami, lahat ng anak ko meron sila. Meron din silang additional na insurance sa most 18 with PDF, no? So, kung tutusin po, solid and liquid investments, meron na po talaga kami. So, pwede po naming sabihin na with God's grace talaga, no? And with the help of IMG, talaga pong nagkaroon kami ng solid financial house. So, nakumpleto na po namin yon. And we're proud talaga. We are proud campaigner. And talagang hindi po namin, thank you is not enough. Doon sa mga lessons, yung mga pag-aaral, financial literacy na naituro po sa amin at itinuturo namin ngayon. So, kung financial stability siguro, pwedeng okay na po kaming mag-for good. Kasi alam namin na meron ng money working for us and at the same time, malakas pa naman po kami para dagdagan pa namin yung mga naipon namin. Siguro ang ganda ng sinabi mo, pero meron siguro mga ilang bagay na nabanggit ka na baka hindi masyadong klaro o maging malinaw sa ating mga na tagapakinig, sa mga taga-subaybay natin. Kasi siguro baka may tips kang gustong ibigay dyan. Ano ka naman nakarating doon sa, di ba, paano mo inumpisahan yung tamang pag-iipon, di ba? At di ba, kung ganito lang yung kita, ganito yung expenses ninyo, nakakapagtabi ka patuloy. So, kasi palagay ko yan yung gustong marinig ng ating mga taga-subaybay, di ba? Para sila mismo masabi nila na, uy, ganun pala ang dapat kong gagawin. So, ano po kasi, nung umpisa, talagang mahirap. Mahirap po talaga, lalo na may mga binabayaran kami, ganyan. So, pero when we entered dito sa IMG talaga, tapos na yung utang namin Kabayad na po kami noon. So, kaya napakaganda kasi pagpasok namin, before pa kami nag-IMG talaga, naglilista po kami. Siguro follow-up question lang doon sa tanong ni Caps, no? Kasi of course, madali sa inyo kasi you have more than enough right now, so you can allocate. Siguro yung ilagay natin yung sarili natin doon sa mga eksaktong, yung taong eksakto lang. Ito yung they're working for the money. Yung kung ano yung natanggap, pambabayad lang, So do you strongly believe na talagang, kasi ang sabi nyo, kayo naghirap pero nagpe-pledge pa rin kayo, no? So, naniniwala ba kayo na minsan kasi yung iba hindi nakakapagbigay kasi ang sinasabi nila, they don't have enough? Yes. Or talagang magagawa ng paraan yung kahit na gaano kahirap, you can still give? Anong sa tingin niyo? Yung palagi kong sinasabi sa mga kakilala, kasi kahit nahirapan tayo sa pag-budget, sabihin natin na yung pera natin eksakto lang, magbigay pa rin tayo. Kaya sinasabi ko yung example ko sa kanila, pag yung mga kamay mo nakaganito, naka-close yan, ayaw mong magbigay ganyan lang, ayaw mong magbigay, wala ring papasok na blessing. So kailangan may mga nakikita kasi ako na tao na yung mapagbigay sila kahit na hindi naman maganda yung buhay pero yung blessing na pumapasok sa kanila is madami Saka ang gaan ng pakiramdam, ang gaan ng buhay. Yeah. So kahit nahihirapan tayo, kailangan talaga mayroon yung disiplina. Okay. Caps? Oo kasi nabanggit nga nila yung accounting of everything.
Naglilista Diba? sila. Talagang naglilista. Down to the last lira. Tama Lira. ba? Kasi lira ang pera sa Italia, di ba? Euro na. Euro na. Sorry naman. Luma na pala yun. Wala na yung lira. Oh, Pounds, extinct pwede. na. Pounds. Pounds po sa ano yon sa London. Sa London. Oo, sila part sila ng European Union, Ah. kaya euros. So down to the last euro talagang, di ba, naka-account. Kasi, alam mo, katulad nga na sinabi natin nung nakaraan na Caps, di ba? Mm-mm. That isa sa mga topics na talagang extensively ay dinidiscuss in scripture is finances. Finances. Diba? 2,350 times binabanggit ito. Kaya alam ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon sa atin, mahalaga ito. And isa nga dyan yung yung accounting, keeping a good record. At kasi nandoon yung tamang pagpaplano. Mm-mm. Diba? Yun yung sinasabi nila Grace and Billy na gaano man kasikip o kaluwag, ang importante dyan yung paano mo siya ina-account, paano mo siya pinaplano, paano mo siya ina-allocate. Ang isang mahirap lang siguro, Billy, Grace, ganito meron maraming tao. In fact, maski kami, nung una kami dumating doon sa yung lesson na yan, ang sabi namin sa sarili, paano ako makakapagtipid yung sweldo ko nga kulang? 'Di ba? Mm. Ano ang masasabi natin payo dun sa mga taong nandun sa kondisyon na yon? Pag may listahan tayo sa mga expenses natin, Mm-mm. nakikita natin na hindi pala tayo kinukulang. Mm-mm. Kasi ang ginawa naming magkasama during that time, lahat ng expenses namin sa buwan na ito, nasa likod ng kalendaryo yan sinusulat namin. Kahit asin lang, kahit na sintabo, nakalagay yan. Mm-mm. And then the following month, i-review namin yung mga expenses namin. Mm-mm. So makikita namin na sa expenses pala na yon, mayroon yung mga unnecessary. Correct. Huwag natin bawasan ito parang sumubra Tama. tayo sa area na ito. Mm-mm. So sa sunod na buwan, alam na namin Mm-mm. na kaya pala kami kinulang sa buwan na yon, may mga expenses na hindi dapat. Correct. Kaya nga sabi ko sa kanya, pagka nasa grocery ka, pag nagbabayad ka, wag kang tingin ng tingin. Left and right, diretso lang, bayad agad. Kasi Yeah. doon sa cashier, meron pa, kahit wala sa, hindi ka Mm-mm. nakalista yan, pupulot ka pa rin, pandagdag. Correct. Pag nandun ka na, talagang nakabudget na, nakalista na. Yeah. I was about to say that, kasi pagka nilista mo kasi, ni-review mo, malalaman mo kung ano yung kailangan mo at saka yung want at saka need, no? Kasi Correct. nakasulat, mas madali. Tsaka tama yun, pagka mag-grocery ka, pag wala kang listahan, ay nako. Talagang, Baka kung ano lang madampot mo. kung ano makita mo, yun na yun. So, May napakaganda. mga nakadisplay doon sa mga cashier, mamaya pupulot ka na naman. Caps, may follow-up ka na? I can go to the next question. Kung... Oo, I guess, magkaduktong naman di ba? Yeah. Accounting, syempre yung isa pang leksyon na sinasabi dyan, budgeting. Budgeting, yan. Kapag sabi mo nga, nakita mo na ano yung needs, ano yung wants, ano yung tama, ano yung kalabisan o non-essential, di ba? Yun yung mga, yun Oo. so I guess, dyan papasok yung the next item, which is, paano mo ngayon iaatado yung pagkakasyahin, di ba? Yung kung ano meron. Siguro yung gusto lang sabihin ni Caps, Joey, Kuya Willie, tsaka Ate Grace, So when you list down, hindi mo lang naman talaga nilist kung ano yung kailangan mong bilhin, But ililista mo rin kung ang saan manggagaling yung pambibili mo nun. And that's what we call budgeting, So iba-budget mo kung ano yung hawak yung funds, Ngayon, well, actually, yung budgeting is really a planned spending, Yun lang yun. Ang ibig sabihin din ng budgeting is pinlano mo yung mga babayaran mo or yung bibilin mo. So my question is, ito medyo question, catchy tong question na to. Do you consider yourselves impulsive buyers? Alin yung impulsive? Yung pupunta kayo sa may nakita kang okay to. Yung wala sa plano, ganon. Whether kayo nasa bingit ng kahirapan or dun sa
kasagsagan, pareho yun. Kasaganaan. Kasagsagan. Walang pinipili yung impulsive buying eh. So, admittedly, ako medyo guilty kami mag-asawa. Yung pag kami nagustuhan kami, tapos nagtugma kami, kahit walang budget, nabibili namin. So, that's one thing that we have to improve. Pero kayong dalawa, do you consider yourselves impulsive buyers? Yung minsan napapabili kayo? Minsan. Minsan din po. Yes. Minsan talaga nangyayari din po 'yon. Kaya lang pag naisip mo yung mga goals mo, yun po yung maganda sa amin kasi nung wala pa po kami sa financial industry, no? Ganun po talaga. Pag yung may pag may nagustuhan kami, maganda yun, bilhin na natin. Kahit na hindi po kami nagbabudget. Dahil meron, basta Sige na bibili ka sige. lang. Pagkatapos mong nabili, tsaka mo marirealize na, Hindi mo pala wala na yung kailangan. nagastos natin. Wala na yung para sa susunod. Di Tama. po ba? Pero right now po talagang nakokontrol na po namin. Yun po yung maganda na naibigay sa amin ng financial literacy talaga. Na meron na po kaming disiplina. No, pati sa mga bata, sa mga anak ko po. Dati, pag may mga gusto silang bilhin, basta meron kami, bibilhin namin. Pero nung natuto na po kami, iniisip ko na po kasi yung future hindi na lang po yung ngayon. So, pag may gusto sila na alam ko namang hindi importante, sinasabi ko talaga, anong mas gusto mo? Yan o yung makukuha mo yung kursong gusto mong kunin pagdating ng araw. So, pinapipili ko po yung bata. So, nag-iisip siya, sabihin niya, di syempre, gusto niya yung mas magandang, yung gusto niya talaga. Halimbawa, sabihin niya, gusto kong pumunta sa Paris, sa Disneyland. Ngayon, may nakita siyang laruan na napakaganda. Sabi niya, Mami, gusto ko yun. Sabi niya, anong mas gusto mo? Yung laruan o yung pagpunta sa Paris? Sabihin niya, sa Paris. So, hindi na po namin bibili yung laruan kasi pinaghahandaan namin yung pagpunta sa Paris. So, parang ganun po, yung nagkaroon na po kami ng disiplina, pati yung mga bata, na ituturo ko po sa kanila kung ano po yung napapag-aralan ko. Kaya napaka-importante po yun. Saka maganda yung nag-uusap kaming mag-asawa. Kasi kung minsan mayroon ako yung gusto pero ayaw niya dahil yung pera natin may paggagamitan na yan. So kahit galit ako kung minsan, wala akong magagawa. And then, panalo pa rin siya. Maski naka-budget na, panalo pa rin si Mrs. Yung iba niya ng dialogue, sige, kung ayaw mo masaktan. Hindi naman siguro gano'n. And then, tsaka, before we go, Caps, yung lang, yung iba kasi nagagamit, or sorry for the term, nababastardize yung isang teaching na God will provide, no? Yung iba, gagastos. Hindi, kasi God will provide. Mali yun. Mali yun, no? Hindi dapat gano'n, na umasa na lang tayo lagi sa Panginoon, pero hindi naman talaga natin kailangan yung bibili natin, no? So, yun, ang sinasabi lang natin is, ang ganda ng sa inyo, no? So, it's basically communication. It's very important when you budget, kasama doon yung communication at saka yung agreement niyo as husband and wife kung what is really a want and what is really a need. Caps? Maski ako naman, ang pipiliin ko pumunta sa Paris. Pag ako inimbita nyo, pupunta ako. Hintayin natin, baka maimbita tayo ngayon. Oo. Pero alam mo, isang nakakatuwa, nung kanina, nag-share si Billy at binanggit niya, yung nag-accounting at naglilista, kasama na dyan, nagbabudget, di ba? Sinusulat sa likod ng kalendaryo. Kasi may significance yan sa tingin ko. Correct me if I'm wrong, no? Kasi, alam mo, maraming tao takot kay Judith. Kilala ba si Judith? Si Judith. Judith Oo. ng bills. Si Judith, pag tayo, yung petsa ng bayaran, Judith. Oo, si Judith. Oo, sila palagay ko kaya nakasulat sa kalendaryo kasi nakabilog na ito ang Judith at naka-allocate na. Kaya no more fear. Di ba? Yun ang kagandahan and really nakaka-bless
na na natamaan nyo yan, no? Dahil syempre, isinasabuhay ninyo na kala mo kung minsan, maski meron ka, kaya mo namang gawin pareho eh. Di ba? Yung Paris or yung laruan, di ba? At maraming mga pwedeng kahalintulad yung bagay na yan. Pero syempre, nagbigay siya ng isang example na, alam mo, parehong maganda yan, parehong expense yan. Pero sometimes we also need to di ba, parang reward ourselves. Pero hindi porket pwede, kukunin mo lahat. So, ang ganda nung ginagawa ni Grace na, anak, mamili ka. Di ba? Tas dahil namili ka, pag-iipunan natin yan. Natin. Part of your allowance siguro, gano'n na. Tapos yung dadagdagan ni Grace, dadagdagan ni Billy. And it all works out really, really nice. And yun na, napakaganda nung sharing na yun ninyo. Maraming salamat. And Caps, I guess, ito na yung tanong, siguro last point natin, di ba? Yeah. Na napapag-usapan na rin naman yung pagpili at pagbibigay din ng reward sa sarili natin, di ba? That meron naman kasi yung the other extreme. Yung laging sobrang ipon ng ipon. Di ba? Na talagang hindi na kumakain, di ba? Hindi nagbabiyahe, hindi naghahanda, hindi rin nagbibigay. Ipon lang ng ipon, di ba? Para saan? Para saan, di ba? Baka mamatay ka, laki ng ipon mo. Para saan, di ba? So, I guess, ang gusto nating itanong dito, Caps, di ba? Paano yung tamang enjoyment of the blessings that God rewards you with? Di ba? Or siguro yung isang ano doon, yung what makes you happy? In terms of what you have, what makes you happy? Mahirap ba yung tanong? Sorry. Napakalawak eh. Napakalawak. Hindi, siguro ano lang, i-ano na lang natin, siguro we'll give you time. Kasi yung iba kasi yung happiness is actually yung gauge daw ng happiness is not really what you have eh. It's yung ano mo, yung feeling mo of what you have. It's not really what you have, but your feeling towards what you have. So kasi ang tanong talaga is ang tanong is parang medyo nakuha ko eh. Ang tanong kasi talaga is, are you contented with your life now? Obviously talagang contented. So medyo i-twist natin. Siguro can you rephrase Madagdagan ko lang yung sinasabi ni Caps Dave, no? Kasi 'di ba yung katulad ng ating kwento, nag-umpisa sa kung paano kayo nag-umpisa ng buhay ninyo mag-asawa. At dumaan yan sa iba't ibang phases. Di ba? Yung phase na medyo struggling, phase na medyo malaking problema, phase na... And in every situation, at syempre lalo na ngayon na medyo bongga na dahil ready na mag-for good. Mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, pag sinabi po ng ating OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa na mag-for good na ako, ang ibig sabihin nun, uuwi na ako sa Pilipinas for good. So, sila po, dahil sinasabi nilang sila ay mag-for good na, ibig sabihin nun, na-reach na nila yung level where hindi na nila inaasam na magpakalaki pa ng kanilang wealth outside of the country. Gusto na nilang umuwi sa Pilipinas for good and continue whatever it is that they're doing. And I guess, enjoy some of it, di ba? So, I guess yung sinasabi namin dito, yung contentment at different stages of your life. Or siguro yung isa pa, pero kung para mas simple siguro, Caps, tingnan mo kung aligned, ano? What makes you decide na dito talaga ba, pwede pa yung lumaki dyan or lumago? Diyan kayo, di ba? Nag-prosper eh. Why did you decide to go back? Dapat ka ba bayan? Gaya nung unang pumunta ako dito actually is sabi ko ilang taon lang siguro. 1 year, 5 years. Magse 17 years na ako eh. Pero ganun pa rin. Nung 10 years ako, ganun pa rin. So ngayon talagang final na uwi kami dahil siguro napaghandaan na rin namin yung hindi nung kagaya nung una na nag-for good siya.
sabi niya for good na nung galing ng Hong Kong, hindi namin napaghandaan talaga yung mga susunod na after that. So Okay. ngayon, naihanda na namin through financial education na ginagawa namin ngayon. Mm. So at least, kung ano yung mayroon kami ngayon, okay siguro. Yung mayroon kami para sa pamilya, nakakatulong kami sa simbahan, nakakatulong kami sa mga ibang tao. So For good na. magagawa na namin yan through siguro yung pag-ipon na ginawa namin. Mm. Ang ganda nung siguro ang gandang ending nito, no? Kay Billy, unknowingly, tsaka Ate Grace, tingnan nyo, parang bumalik tayo doon sa parang naging loop. Di ba yung first question is yung security? Di ba yung dapat yung security daw is yung ilagay mo doon sa something that cannot be taken away from you. Pero kayo, literal na yung security nyo, feeling nyo, sigurado na, that's why you can decide or buo na sa loob nyo na pumunta rito kasi alam nyo secured na kayo. It's not really financial basically, no? But it's because the Lord will never leave you. Kasi hindi niya nga kayo iniwan ng dati. Ngayon pa kaya, no? Tama po. So, ang ganda nung life nyo and then the sharing. Siguro just to end this session, bro and sis, do you have any message? Do you want to say something to our viewers? Do you want to impart a big Kausapin nyo ang aming bilyong-bilyong Milyon-milyon na taga-subaybay nakikinig sa atin. at ibahagi nyo sa kanila ang inyong golden nuggets of wisdom. Okay. So sa akin lang po ang maano ko lang talaga is yung unang-una po is yung pagmamahal natin sa pamilya, syempre sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin. Actually, yun po yung isang reason bakit gusto na din namin umuwi. Mm-mm. Kasi dito, as in, mahirap po ang buhay abroad. Dito, mahal ang bilihin, yung renta namin ng bahay, pagkain, bills, pati basura, babayaran mo. At least po sa Pilipinas, pag umuwi kami, kahit po siguro hindi na kami kikita ng euro, mas magaan po yung buhay. Bakit? Kasi hindi kami mag-uupa ng bahay. Hindi kami magbabayad ng basura. So, yung mga bills namin, yung heater, wala na pong heater. Kasi mainit sa Pilipinas, si aircon na meron. So, and of course, makakasama na po namin yung mga mahal namin sa buhay. Kasi dito, kami lang, pamilya, yung mga extended family, mga kapatid, mga magulang, no? So, we decide po talaga na mag-i-stay na kami sa Pilipinas and then pasyal-pasyal na lang po kami dito sa Italy, syempre. Kasi meron naman po kaming permanent residence dito. So, we can go back anytime in Italy. Pero mas gugustuhin na po namin mag-stay talaga ng matagal sa Pilipinas. So, ang masasabi ko lang po talaga, bilang ina, no? So, kailangan talaga paghandaan yung kinabukasan ng mga anak and paghandaan din natin yung pagtanda natin kasi hindi tayo pwedeng umasa sa mga anak natin. Okay? And syempre, kahit na anong meron tayo, wag nating kakalimutan kung saan tayo nanggaling. Yon. And of course, lahat ng meron tayo, wag nating kakalimutan na galing yan sa Panginoon. So, kung ano man po meron tayo, we need to share. We need to share yung pagmamahal natin sa iba, gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yeah. So, yun po yung last word na pwede kong sabihin sa mga milyon-milyon na viewers natin, di po ba? Amen! Ikaw, kuya? Ang isa sa mga dahilan kung naghiwalay daw mag-asawa is una, finances. So, napakaganda siguro na bilang mag-asawa, kung tungkol sa kapirahan, dapat pag-usapan nila. Yeah. At saka kung ano yung mayroon sila, gaya ng sabi natin kanina, dapat makontento na tayo doon. Kasi nagkakaroon lang kasi ng problema pagka nakikita natin yung kapitbahay natin na mag-asawa, bakit ang ganda-ganda ng buhay, bakit hindi natin gawin? So kung minsan nagkakaroon ng problema doon dahil nagko-compare tayo .
So, bilang mag-asawa, pinag-uusapan lahat yan, yung mga expenses para maiwasan yung misunderstanding. Yeah. Siguro, Caps. Maraming salamat. Oo. Bago ikaw, ako muna siguro, no? Sige, Caps. Una, maraming salamat kay Billy and Ate Grace for Grace. Sana nag-enjoy kayo, no? Nag-enjoy ba kayo or pinagpawisan kayo sa mga... Okay lang. Pero ang dami namin natutunan and I'm sure yung mga, hindi naman talaga milyon-milyon, ano, mga daang libo lang talaga na viewers namin. Maraming natutunan sa inyo. Ako, ang big takeaway message ko lang, I'll just combine yung mga sinabi niyo. Alam nyo, ang sabi daw is happiness is determined by your response to what you have, not what you have. So, ibig sabihin, kung ano yung response natin, yung sagot natin, kung ano yung sa atin, yun yung nagdetermine ng happiness. So, kasi minsan, merong iba, ang dami-daming pag-aari, malungkot naman. Pero yung iba, konti lang, pero masaya. And then, yung second big takeaway ko or yung lesson ko is, really, money cannot buy happiness. So, ang ganda ng sinabi nyo, no? Yung kanta nga ni brother, mamaya kakanta yan, ano? Babalik ka rin. So, why? Because the two of you, your hearts are really here. Nasa Pilipinas at nasa family nyo. So, maraming salamat po for Thank you. gracing Thank our, for being here. Caps? Katulad ng sinabi ni Dave, mga kaibigan, sa aming mga taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat ng marami kay Billy at kay Grace sa pagpapaunlak nila. Alam ho ninyo, I have known this couple for a while now at hindi ho nila nabanggit, pero kailangan kong banggitin. Alam ho ninyo, ito si Grace, napakasipag po nito at talaga namang yung sinasabi niya, no, na yung kanyang pagiging financial educator, maraming taong kinakausap, maraming taong tinutulungan at tinuturuan kung papaano ang tamang pag-budget, pag-accounting, pag-ipon, yung ating mga pinag-usapan ngayon ng mga biblical principles. Actually, ano yan bahagi nung kanilang sinishare. And I know, na sabi nga niya, no, they are permanent residents na Italy at babalik-balik. Kailangan niyang bumalik dahil ang dami niyang mga tao dyan, na mga leaders niya. Pero yung sipag po niya, ang gusto ko natin pagtuunan ng pansin, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi, sabi nga ni Dave, di ba, yung sinasabi natin, God will provide. Of course, God will provide. Pero God also has provided us with talents, with time, na talagang dapat natin gamitin ng wasto, ng tama. At si Grace po at si Billy, nakita ko kung paano nila talaga namang sulitin yung oras na meron sila. Di ba? Kausapin ang mga dapat kausapin kahit na nakilala lang sa MRT. Mga ganun, ano? At talagang today nasa Pangasinan, bukas nasa Batangas, ganun po kalagalag, ka-dedicated si Grace. At si Billy naman, syempre siya yung bukod sa katuwang din ni Grace dyan, syempre he provides yung grounding on the Lord na anuman ang ating minimithi, hindi tayo sosobra, hindi tayo lalagpas dahil ang ating kasiyahan, ang ating happiness is founded on the Lord. And I thank you and I honor you dahil nakita namin sa inyo ang mga katotohanan na yan. At we pray that your decision na mag-for good ay maging isang napakagandang decision para sa inyo, sa inyong pamilya, at sa mga kamag-anak ninyo na mabibless ng inyong presence. Muli, maraming salamat. For being with us sa episode na ito ng Pamilya Matters. Thank you. Thank you so Thank much. you. Maraming salamat. Thank you so We much. hope to see you, We hope to see you when you're back. Yes po. Ciao! So there you have it. Isang oras na naman. But ang dami nating natutunan, ang dami nating nag-enjoy ako ulit as always sa ating talakayan ngayon. And for all of you brothers and sisters who are listening right now, we hope na nag-enjoy din kayo, no, sa ating episode. At sa lahat sa inyo, nawa sana ay may natutunan ulit kayo. Again, please like and share our Facebook page at Familia Matters, maging sa YouTube.
at sa Instagram where you can see all our announcements. Mga kaibigan, walang eskwelahan, walang curriculum o manual sa pagpapamilya, pero may Familia Matters kayong laging maaasahan. At kung meron po kayong mga topics na nais ninyong matalakay namin dito sa Familia Matters, i-email nyo lang sa amin sa familiamattersph@gmail.com. Ulitin ko lang po, that's familiamattersph@gmail.com. Muli, sana po ay marami kayong natutunan dito about money matters and inaanyayahan namin kayo, panoorin niyo po kami sa FB Live or sa YouTube. I-like po ninyo at i-share and be very blessed dito sa Familia Matters. Your faithful guide to family life. See you again, brothers and sisters, in our next episode. And always remember, To God, your family matters. Bye! Good night!